Kung sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., ayon sa konstitusyon, ang Vice President ang magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang tawag po dito, Presidential by Succession. Kung sakali mga kaibigan at atin naman pong napapanood ito at napakikinggan sa ilan po sa mga kongresista at senador na kaalyado ng mga dilawan o pinklawan. Ang nais nila ay kapwa mag-resign ang dalawa para nang sa gayon ay mabigyan ng pagkakataon ang kanilang pambato. Ito ay walang iba lang naman kundi ang Senate President na si Tito Soto. At kung sakali naman na hindi pa rin qualified si Tito Soto, sino po ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Siyempre, ang House Speaker. Ganyan po mga kaibigan ang sinasabi sa ating konstitusyon. Okay? So, doon pa lang mga kaibigan ay kitang-kita na ang galawan ng mga dilawan o pinklawan. Gusto nilang bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Gusto nila itong mapanagot sa kanyang mga kasalanan. Pero ayaw nila na si Pangulong Marcos Jr. ay mag-resign, bumaba sa pwesto o kaya naman ay maalis sa pamamagitan ng impeachment. Bakit? Dahil ayon sa konstitusyon, automatically ang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, pag-usapan natin, maaari bang makasuhan si Pangulong Marcos Jr. dahil sa napakaraming pagkakasala, napakaraming krimen ang kanyang ginawa, mga pambabaliwala sa konstitusyon, sa ating saligang batas. Una na nga po rito ang ginawa nilang plano upang ipaaresto at dalhin sa International Criminal Court ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Una nating napakinggan ang pag-amin ni DILG Secretary John B. Cremulya nang ito ay ma-interview ng bilyonaryo. Ayon sa kanya, hindi lamang daw siya ang tao sa likod ng pag-aresto ni dating Pangulong Duterte. Ito po ay isang plano na kung saan ay binubuo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., Eduardo Año at Gibo Teodoro. Mas napagtibay mga kaibigan ang planong ito ni Pangulong Marcos Jr. nang isagawa ni Senator Amy Marcos, ang dating chairman po ng Committee on Foreign Relations, ang isang legislative inquiry kaugnay sa pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte. Dito ay mas marami tayong natuklasan, mga nalaman, mga paglabag sa Rome Statute of the International Criminal Court, sa konstitusyon, at sa ilan sa mga probisyon na nakasulat sa ating saligang batas. Marami po doon ang talaga namang kinalimutan at hindi po ginawa o iginawad sa dating Pangulo. Unang-una na nga po rito, syempre ang karapatan ng isang akusado. Malinaw po sa ating konstitusyon under Bill of Rights na may karapatan ng akusado na mamili ng abogado na kanyang pinipili o kanyang preferred. Kung mapapansin mga kaibigan, nung sila po ay nasa Villamor Air Base at nakatakdang dalhin sa ICC ang dating Pangulo, ay 2 beses nitong inulit, no, ang kanyang pahayag o sagot kay dating tawag dito si IDG chief, no, na si Nicolas Torre III. So sabi nito, hinihintay ko
ang aking anak. Walang problema, sasama siya. Hinihintay lamang niya ang kanyang anak, which is the Vice President Sara Duterte, who happened na isa pong abogada. Kaya pwedeng-pwede po na siya ang piliin ni dating Pangulong Duterte bilang isa sa kanyang mga legal counsel. At ito po ay ipinagkait kay dating Pangulong Duterte. Sabi po ni Nicolas Torre III, walang pupunta. Kung sakali na magpunta ito ay hindi niya papapasukin upon his order. Malinaw po yun, mga kaibigan. Nang matapos po ang Senate inquiry ni Senator Amy Marcos, dito po ay formal po siyang nagsampa ng kaso sa ilan sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Unang-una na, siyempre, ang ambassador na si Marcos Lacanilao, na nung tinatanong po siya ang kanyang mga sagot ay hindi niya alam kung dinala nga ba sa competent judicial authority ang dating Pangulo upang masiguro na tama ang warrant of arrest na inihain laban sa kanya. Upang masiguro kung ano ang mga pagkakasala, kung ano ang mga krimen na ibinibintang sa dating Pangulo. Ang bagay na ito ay napakahalaga, mga kaibigan, na sinasabi po sa ating konstitusyon. Ang kadahilanan, nararapat na ang akusado ay dalhin kaagad sa competent judicial authority. Dahil dito malalaman natin kung ang pinatutungkulan nga ba ng warrant of arrest ay ang mismong tao na kanilang inaaresto. Kung ano po ang nakasulat sa warrant of arrest ay kinakailangang maging malinaw at maayos. Tama ba ang mga nakasulat doon? Ano ba ang kanyang kaso? So dapat po ay korte lamang o judiciary ang maaaring makapagpaliwanag po ng bagay na ito. Subalit hindi po ito iginawad sa dating Pangulo. Bagkus ay diretso po siyang dinala sa ICC. At kitang-kita naman po natin kung paano ipinagkait sa kanya ang kanyang mga karapatan. So, at the end of the story, mga kaibigan, ay formal na nagsampa ng kaso si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Kasama po si Marcos Lacanilao, ang magkapatid na Remulla, na ngayon po ay DOJ and na ngayon po ay Ombudsman. Marcos Lacanilao, Romel Marbil, CIDG Chief, na dati ring PNP Chief, na si Nicolas Torre III, at iba pa. So, hindi lamang po yan ang issue. Ang pinakamalaking issue, mga kaibigan, ang pinakamalaking krimen na ginawa ng Pangulo ay nang pirmahan nito ang General Appropriations Act. Ang pondo na nakalaan ngayong taon, 2025. So, ating matatandaan na una na pong ibinulgar ni Congressman Isidro Ungab na marami siyang nakitang mga blanco sa bicameral committee report. At noong early January, mga kaibigan, ay dito nagkaroon po sila ng press conference na kung saan dito ay binulgar nila, tinalakay nila na maraming mga blanco sa bicameral committee report. Kasama po sa tumalakay nito ay ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, si Attorney Martin Delgra at si Attorney Torion. So, nagkaroon po ng formal na reklamo upang ipadeklara ang constitutionality ng General Appropriations Act. Gumalaw at kumilos ang Korte Suprema. Isinagawa ang oral arguments at dito ay nalaman natin kung anong klase ng pagnanakaw at pagmamaneuver ng ating pondo ng PhilHealth. Paano nila ito inilipat sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung inyong matatandaan, mga kaibigan, ang naging desisyon ng Korte Suprema ay isauli ang 60 billion pesos na kinuha
mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Pero hanggang ngayon, November 24, ay hindi pa rin naisasauli ang pondo sa kabila po ng kautusan ng Korte Suprema. Malinaw na dumadaan lamang sa tenga ng Pangulo ang anumang probisyon at anumang utos ng ating Korte Suprema. Subalit hindi pa rin niya po ito ginagawa. So, marami po tayong natuklasan sa PhilHealth. Mga pangyayari na hindi na po masagot kahit ng Solicitor General. So, napakarami. At nung formal na magsampa ng kaso ay tumanggi na nga po ang Solicitor General na maging abogado ng gobyerno. At humantong ito sa kanyang resignation. And then there you go, the flood control projects. No, the flood control projects na sinasabi ng Pangulo ay napakarami ng mga programa ang nangyari at natapos na. But noong 2025 State of the Nation address nito, siya ay nadismaya sapagkat wala pong nangyari doon sa kanyang ipinagyayabang noong 2024 State of the Nation address. Lahat ng flood control projects ay tila hindi po naging matagumpay. So, sa naging pagbubulgar naman po ni Senator Amy Marcos na drug addict ang kanyang kapatid, hindi po maaaring pilitin ng Pangulo na magpa-drug test. Ito po ay bahagi ng kanyang karapatan. Malinaw po na sinasabi ng ating saligang batas na kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat magpatunay. Bagamat hindi maaaring i-compel ang isang Pangulo, ay may pananagutan pa rin ito. Okay? Subalit hindi po ngayon sa takdang panahon. Sapagkat meron tayong tinatawag na presidential immunity. Hindi po maaaring makasuhan ang Pangulo. And the only way para siya ay mapababa sa pwesto ay sa pamamagitan ng impeachment. Dahil sa impeachment, mga kaibigan, ito lamang po ang dahilan upang siya ay mapababa sa pwesto. Na sa ngayon ay magiging imposible sapagkat hawak po ni Marcos Jr. ang Kamara o lower house. So dahil hawak ni Pangulong Marcos Jr. ang Kamara, ano sa tingin ninyo? Paano siya mapababa sa pwesto? Madali lamang yan, mga kaibigan. Sa nakikita natin, unti-unti ay tinatanggal ng Pangulo ang kanyang mga cabinet officials and secretaries. Ginagawan po niya ng issue at talaga namang idinidiin. Ngayon, sa mga papalit na mga cabinet officials and secretaries, maaari po kasi silang magdesisyon. No, maaari po silang magdesisyon at sabihin na ang Pangulo ay wala ng otoridad, walang kakayahang mamuno dahil nga sa naging revelasyon ni Senator Amy Marcos na ito ay nagdodroga. Talamak na. Nasa sistema na nito ang droga. Kaya naman kung mapatutunayan na wala na po sa katinuan ng Pangulo, ay maaari pong magdesisyon ang mga cabinet officials and secretaries. At sila na po ang magpapababa sa pwesto kay Pangulong Marcos Jr. Pangalawang paraan upang siya ay mapababa sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment, which is very impossible at this time because hawak po ni Martin Romualdez ang Kongreso. So, yan lamang po ang dalawang bagay na maaaring gawin upang mapanagot si Pangulong Marcos Jr. So, kayo po mga kaibigan, anong masasabi ninyo kung sakaling bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos Jr.? Sa palagay nyo ba, kayang-kaya na ni Vice President Sara Duterte na pamunuan ng ating bansa? So,
Kung mayroon kayong mga tanong mga kaibigan, huwag kayong maninimping mag-suhestyon ng inyong mga tanong. I-komento nyo lamang at susubukan nating sagutin ang mga ito. Good morning and God bless.